Nalaglag na po ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil. Yang api matapos siyang matalo kay Janice Chen sa quarterfinals ng torneo. Nabitawan ni Ayala ang 3-love na kalamangan sa unang set na siyang nagdulot ng pagkatalo niya sa opener. Pagdating ho naman ng second set ay si Ayala ulit ang unang naka-score bago nagpakawala ng 6 na sunod pong punto si Chen tungo sa panalo. Final score 6-4 and 6-1. Pinutol nga po ng pagkatalong niyan ang 7-match winning streak ni Ayala mula pa noong Guadalajara Open kung saan siya ang naging kampiyon. Samantala, bigong makapasok sa final ng World Athletics Championships ang Pinoy Olympic pole vaulter na si EJ Obiena. Nagtapos po sa 18th place si Obiena sa qualification ng torneo sa Japan kung saan 12 lamang ang kinukuha sa last round. 5.55 meters lamang ang matagumpay na lundag ni Obiena. Dahil po dyan naputol sa dalawang sunod ang podium finish ni Obiena sa Worlds. Sa naturang torneo, naitala po ang Asian record at career high na 6 meters noong 2023 kung saan iniuwi niya ang silver medal. At samantala pa rin, tatangkayin po namang bumawi bukas ng Alas Pilipinas men sa FIVB World Championship. Makakalaban nila bukas ng 5:30 p.m. ang powerhouse na Egypt na galing po sa pagkaka-upset sa world number 13 Iran noong pong weekend. Ang alas ho naman ay bigo sa Tunisia in straight sets noong pong Biyernes. Matapos nga pong matalo sa unang dalawang set ay hindi kaagad bumitaw ang Pilipinas. Sa ikatlong yugto sa pangunguna pa rin po ni Kapitan Brian Bagunas. Pero hindi nila napigilan ang ratsada ho ng Tunisia. Final score 25-13, 25-17 and 25-23. Nagtala po naman ng 23 puntos si Bagunas para pangunahan po ang Pilipinas. Sasabak muli si dating PBA star Terence Romeo sa 3x3 bilang bahagi po ng Manila Melmac. Isang kuponan ni Romeo sa 16 na maglalaban-laban sa Manila Challenger ng FIBA 3x3 World Tour. Nakataya po dito ang pwesto sa Macau Masters sa Oktubre. Bukod sa Manila, kakatawan din sa bansa ang Mandaluyong at Cavite. Huling naglaro sa 3x3 si Romeo noong taong 2015 sa 3x3 World Tour. Gaganapin po ang Manila Challenger mula September 20 at 21 sa Ayala Malls sa Manila Bay. At sa ilang pang mga tampok na balita po naman sa ating pong Sports 5 mga kapatid. Balita ho namang boxing. Pinatahimik po mga kapatid ni Terence Crawford ang kanyang mga kritiko matapos nga pong talunin si Saul Canelo Alvarez at maging undisputed super middleweight champion. Sinubukan po ni Canelo na makipagsabayan kay Crawford sa unang mga round pero masyado pong mabilis umiwas si Crawford. Naging mapili rin po si Crawford sa kanyang mga pag-atake kaya po nanatili siyang lamang sa puntos. Pagkatapos nga po ng 12 rounds ay nagwagi po si Crawford sa pamamagitan po ng unanimous decision 116-112, 115-113, 115-113 at naging kauna-unahang boksingerong naging undisputed champion sa tatlong magkakaibang timbang. Malungkot na balita naman mga kapatid, pumanaw na po ang British boxer na si Ricky Hatton sa edad po na 46. Natagpuan na walang buhay si Hatton sa isang bahay sa bayan po ng Hyde sa England. Hindi raw kahinahinala ang pagkamatay nito ayon sa pulis. Naipanalo ng tinaguriang The Hitman ang WBA, IBO at IBF Light welterweight titles bago nakuha ang WBA Welterweight Championship. Nagretiro naman ito noong taong 2012. Sa isa namang pahayag, ikinalungkot ni People's Champ Manny Pacquiao ang pagkamatay ni Hatton. Matapang daw at mabait na lalaki si Hatton. 2009 nang bugbugin sa ring ni Manny Pacquiao si Hatton. Good fight daw para kay Manny ang pinakitang karera ni Hatton. Tinalo naman ni Pacman si Hatton noong taong 2009. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!